and faithful giving. Palapakan nga po natin ang Diyos sapagkat ang Diyos ay mabuti. Amen? Amen. Maulan po ba rito? Medyo lang. Pero bahagya. Pero sa iba't ibang lugar po ng Pilipinas ay maulan. Pero salamat po sapagkat niloob pa rin ng Diyos na matuloy ang gawain na ito. Amen? Palapakan po natin ang Diyos. At maraming salamat po for your support. Nakakataba po ng puso na kayo po ay naririto sa loob ng ating church. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So handa na po ba tayo mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. And before we declare and start with our last part of the lesson, let me give you some few reminders. Yan. So paki-silent po ang mga phone natin hanggat maaari. And also, don't forget to get your pen and your notebook sapagkat magsusulat tayo ng salita ng Diyos. And don't forget to invest and invite. Magdala po tayo ng mga kaibigan, ng kapamilya natin dito po sa loob ng church. Amen po ba? Masaya ba nakasama niyo mga kapamilya nyo? Amen. And also, don't forget to watch online with our online worship service every Sunday, 8 in the morning, and every Wednesday po, 6 p.m. Kagaya po ngayong araw na ito. Amen. So today is Wednesday, first Wednesday of July. Amen po ba? So sana makompleto nyo yung July, na Wednesday natin. Okay, so handa na po ba tayong magdeklara? Amen. At handa na tayong mag-aral ng salita ng Diyos? So let's declare in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Hallelujah. Alright, so let's begin. Tayo po'y magsimula na sa gawain ng Diyos. We're still under the series entitled Learning from the Ants and Be Wise. No? So natututo po ba tayo sa mga langgam? Amen. Look at the supporting verse. This will be the last part actually of the lesson. Proverbs 6, chapter 6, verse 6 to 8. Lazy people should learn a lesson from a way ants live. 7, they have no leader, chief, or ruler, but they store up their food during the summer, getting ready for winter. No? So nakita natin, naghahanda sila, at kapag sila'y handa na, they are ready for the winter. Pag sinabing winter, ito yung mga panahon ng kagipitan. Amen? So ano po ulit ang study of ants? Nagsisimula sa letter M, myrmecology. It is the branch of entomology concerning ants. And there are 6 learning from ants. Reviewin po natin para hindi nyo makalimutan. Sige po. Number 1, ano po yon? Lesson of organization. Number 2, lesson of planning. Number 3, lesson of teamwork. Wow. And number 4, lesson of unselfish unity and sharing. And number 5, lesson of obedience and discipline. And yung nakaraan po, lesson of time and opportunity. Kaya dapat mas minamabuti natin na i-grab ang time and opportunity na maglingkod sa Diyos na buhay. Can you hear amen? Maging busy tayo sa Panginoon at sa kanyang gawain. Bakit? Tingnan niyo po. Our service to God is what? Is only a window of time and opportunity. Kaya may mga bagay na hindi ka na magagawa kapag bumalik na ang Diyos during the rapture time. Amen? Kaya habang wala pa ang Panginoon at gusto mo ng corona, gusto mo ng reward, maglingkod ka na ngayon. Sabi sa katabi, maglingkod ka na ngayon. Amen po ba? So if you are like a boss, a manager, a supervisor, an owner of a business, even a parent, o ikaw ay lolo, lola, tito, tita, at mayroon kang influence sa iba, dalin mo na ang iyong mga mahal sa buhay sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Because if you miss the opportunity, sayang, ikaw lang ang maliligtas, ang mga mahal mo hindi mapupunta sa langit. Amen po mga kapatid. You should share the gospel of the good news of salvation through Jesus Christ. So napakarami na nating natutunan, but wait, there's more. Yan, tingnan po natin. Sabi ko, 6 lang. There's more, and here's the 3 more additional learning from the ants. This will be the bonus. Number 7, ano po yon, everybody? Lesson of diligence and
hard work. Amen po ba? Ikaw ba'y masipag? Ikaw ba'y palagawa? So, ito po ay matututunan natin sa mga langgam. Ants are known for this matter. Ants are hardworking. Tama? And hands are tireless. Hindi sila napapagod. Bakit? Kasi ang kanilang sigaw, for the queen, I must serve the queen and I must serve my colony. Amen po ba? Pero dapat maging malinaw sa atin ang pagkakaiba ng dalawang ito. Next, activity versus productivity. Sabi nga natin, activity. Very good. Sabi naman natin, productivity. Yan. Not all activity are productive. Amen po ba mga kapatid? Again, not all activity are productive. But productivity requires activity. No? Kung gusto mong maging mabunga, gusto mong maraming nagagawa, dapat may gagawin at may ginagawa. Tama mga kapatid? Amen. So, in church management, lahat po ng mga activity natin na hindi productive, what happened? It cuts away our budget, our money, our time, effort. Sabihin sa katabi, sayang. Tama ba mga kapatid? Bawa, nagpapakawala tayo ng mga libo-libo na mga pagkain, and then eventually, wala namang nakukuhang mga kaluluwa, sayang po ang tawag doon. Can you hear, amen? May activity, pero hindi nagiging productive. So, choose only the productive activity. Kapag ka po puro gastos sa church, kapag puro labas ng pera, ng resources, at walang magandang balik, dapat ganitong gagawin. Pag-aralang mabuti, i-improve or palitan ang ibang mga programa or activity and change the activity. Can I hear amen? Example, Bible study. Pag ikaw ay nagba-Bible study in 3 months at nakita mo na wala namang sumasama sa iyo, lipat ka na sa iba. Tama po mga kapatid? Malay mo naman, paglipat mo, doon pala mas maraming isda na mahuhuli at mas magiging pakinabang ang paglilingkod mo sa Panginoon. Can you amen? Kaya palapakan natin ang Diyos sa buhay. Tingnan nyo po ito. Matthew 25, verse 25 to 27. So ang nagsasalita po rito ay yung mama na merong isang talento na binigay ang Diyos. So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. See, here is what belongs to you. Ibinalik niya sa kanyang master. 26, his master replied. Anong sagot ng master? You wicked, lazy servant. Masama at tamad na alipin. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. 27, well then, you should have put my money on deposit with the bankers. So sabi ng Lord, dapat dineposito mo na lang. Ayaw mo namang gamitin sa pagnenegosyo. So that when I returned, I would have received it back with, what's that? Interest. Sabi nga natin, interest. No? Sabi ng master, hindi mo sana ibinaon sa lupa para kumita man lang ako. Dineposito mo sana sa bangko, kasi pag nasa bangko, oo, natutulog nga siya, pero nagkakaroon naman ng maliit na interest. Can you hear, amen? So, hindi sayang ang pera ng master natin. Ang problema rito, hindi nag-isip ng paraan ang lingkod na ito, kaya anong nangyari? Siya po ay naparusahan. Tama po ba mga kapatid? Amen. So, anong gusto nating sabihin? Pakibasa natin. Everybody, bawal ang tamad sa ministry. Do you agree with that? Amen po ba? O sabihin natin, mag-post pa tayo, pwede nang tamad. Bawal. Sabihin sa katabi, bawal ang tamad sa ministry. Why? Because God honors hard work and diligence. Tama? Gusto ng Diyos na ikaw ay masipag. Gusto ng Diyos na ikaw ay laging gumagawa para sa Kanya. Amen po mga kapatid? Ang katamaran sa pagtatrabaho, ang katamaran sa pag-iisip ay pinagbabawal ng Diyos lalo na sa Kanyang iglesia. Tama po ba mga kapatid? Amen? Yung iba napakasipag po. Bakit? Kasi ang araw ay ginagawa nilang gabi at ang gabi ginagawa nilang araw. Pero ang iba naman ay ayaw kumilos. Mataas na ang araw, ang tawag sabi nila, tulog mantika. Ano po bang ibig sabihin pag tulog mantika? Yung mantika po kasi,
pagka nainitan na yan, tsaka pa lang siya magiging kapaki-pakinabang. Tama ba mga kapatid? So, gusto nila pag sumikat ng araw at mainit na, tsaka pa lang babangon. Sabihin ulit sa katabi, bawal ang tamad sa ministry. Amen po mga kapatid? Look at this. Proverbs 10:4. Lazy hands make, a man poor. No? Pag tamad ang kamay, maghihirap. Pero tinan nyo, but diligent hands bring what? Wealth. Amen po ba? Pag masipag naman ang iyong kamay, kayamanan. Kaya kung masipag ka na Kristiyano, kung masipag ka na pastor, care leader, you are destined to become rich. Can you hear amen? Pag masipag ka, ikaw ay yayaman. Sabi ng Biblia. Tama po ba? Gusto niyo po bang maging mayaman? Magsipag. Sabihin sa katabi, magsipag. Amen. Proverbs 12:24. Look at this. Hard workers will become, leaders. But those who are lazy will be slaves. No? Totoo po ba ito? Nangyayari ba? Yung mga nagtiyaga sa school, yung mga nagtiyaga sa universities, sila po yung mga malayo ang nararating. Tama po ba mga kapatid? Sila yung mga malayo ang nararating sa buhay, umaangat sa buhay. Yung mga bulakbol naman, yung mga ayaw mag-aral, malayo din ang nararating nila. Bakit? Kasi pinapalaya sila sa bahay. No? Ayaw magtrabaho. Nakukuha niyo po yung mga kapatid? And yet, sabi rito, if you are hard workers, you will become leaders. Amen po ba? Kapag masipag ka, yun lang ang puhunan mo para ikaw ay maging tagapanguna ng kahit anumang organisasyon. Amen po mga kapatid? Amen. Proverbs 13 verse 4. Look at this. No matter how much a lazy person may want something, anong mangyari? He will never get it. Ang tamad, kahit gusto niya na magkaroon ng isang bagay, hindi niya makukuha. Bakit kaya? Kasi hindi naman siya gumagawa. Tama? Look at the contrast. A hard worker will get everything he wants. Amen po ba? Gusto mong magpalawan, gusto mong magburakay, gusto mong bumili ng sasakyan, gusto mong bumili ng bahay, gusto mong magmerienda sa Hong Kong, kaya. Basta ikaw ay masipag at nakakapag-ipon. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? So ang tanong natin ay ito. Next. Masipag ka ba? Sagutin niyo po yan honestly. Masipag po ba tayo? Amen? Ang iyong trabaho, ang iyong negosyo, kung sa tingin mo ay hindi umaangat at parang level lang, meron po tayong issue sa kasipagan or diligence. Can you hear amen? Amen po ba? Sapagkat kung ikaw ay nagtatrabaho, kita naman ng mga boss mo kung sino talaga ang tunay na masipag at sino yung hindi. Amen po ba? At syempre, kung ako ang may-ari, ang ipopromote ko, yung masipag. Tama po ba mga kapatid? Ganon din po sa gawain ng Diyos. Even in the church, even in the ministry, pag nakikita ng Diyos, kahit walang nag-uutos sa'yo, nagsasalansan ka ng upuan, nagpa-practice ka kahit wala kang kasama, sasabihin sa'yo ng Diyos, pwedeng maging leader yan. Gagamitin ko ang tao na yan. Can you hear amen? Palapakan natin ng Diyos na buhay. Kaya, kung totoong masasagot mo ito, masipag ka ba? Napakaganda ng iyong kalalagyan sa gawain at sa mundo ng industriya. Can you hear amen? Amen. Sabi ni Abraham Lincoln, I don't think I put it there. Sabi niya, I walk slowly, but I never walk backwards. Sa Tagalog, dahan-dahan lang ako naglalakad. Okay lang dahan-dahan, pero hindi ako umaatras. Amen po mga kapatid? Bakit? Kasi maganda po na kahit dahan-dahan, at least pausad ka, nag-a-advance ka. Can you hear amen? Amen po ba? Sabi pa niya, the best way to protect your future is to create it. Let me repeat that. The best way to protect your future is to create it. No? Gusto mo bang maging magandang yung future? Amen? Mag-invest ka sa iyong sarili, sa iyong isip, magpakatalino ka, mag-aral kang mabuti, at magpakayaman. Can you hear amen? Amen. Para makita mo, maaninag mo ang iyong future. Amen po ba?
Ngayon, sa mga kabataan, naririto ngayon, gusto nyo ba na maging maganda ang inyong kinabukasan? Masisilip mo yan kung ano ang ginagawa mo ngayon. Nag-aaral ka bang mabuti? Masipag ka ba sa bahay? Masipag ka ba sa eskwela? Masipag ka ba kay Lord? Brothers and sisters, then you have a very good future kasi masipag ka. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Are you with me, mga kapatid? Amen. Now, nakikita mo bang sarili mo na 5 to 10 years from now, may kotse ka na? Amen? May sarili ka ng bahay? O kaya sa mga gustong mag-pastor, may hinahawakan ka na sarili mong church? Nakikita mo bang yung sarili? Then kung hindi mo pa nakikita, create it. Habang bata ka pa, mag-aral kang mabuti. Habang nakikinig ka kay pastor, magsulat ka na sapagkat lahat ng iyong mga ginagawa, magagamit mo pag ginamit ka na ng Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Bakit ko po ito sinasabi? Because in the ministry, sa church, meron pong tinatawag na bayarang pastor. May mga bayarang Kristiyano. Can you hear amen? Naniniwala po ba kayo doon? Pastor, parang ang sakit naman ng salita na yan. Bayaran. Well, brothers and sisters, nasa Bible po iyan. John chapter 10, verse 12 to 13. Tingnan niyo po. When the hired man, sabi nga natin, hired man. Yan, sabi ng NIV, a paid worker, hireling. Sa Tagalog, bayaran. Tama? When a hired man who is not a shepherd, hindi pastol, and does not own the sheep, sees a wolf coming, ibig sabihin yung panganib or danger, he leaves the sheep and runs away, so the wolf snatches the sheep and scattered them. No? Yun daw bayaran na pastol, pag nakita niyang may panganib sa ministry, tumatakbo, iniiwan ng mga tupa. Ano nangyayari sa tupa? Pinapatay ng asong lobo. 13, look at what happened. The hired man runs away because he is only what? A hired man and does not care about the sheep. Amen po ba mga kapatid? Malalaman mo na totoo ang iyong paglilingkod kahit walang bayad, naglilingkod ka sa Panginoon. Can you hear amen? Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala. Amen? Malalaman mo, sa bayad lang tumitingin ang isang pastor, ang isang lingkod, kung sa kagipitan, kagaya ng wolf, dumating ang danger, iniiwan mo ang ministry. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Kaya pala, hindi pala siya talaga totoo na naglilingkod sa Diyos kasi hindi niya kayang pangatawanan ang church. At kapag bayaran ka, you will lose your motivation easier. Bakit po? Diba, yung iba pagka nakabale na sa mga nagtatrabaho, no? Nabale mo na advance payment mo na, paano ka pagaganahan magtrabaho? Aber, can you hear amen? Kaya nga po, diba, sa mga naglo-loan, no? Hindi mo na nakikita yung sahod mo, kinakaltas agad, nauubos agad. So, paano pa gagana sa pagtatrabaho ang worker na yan? Malabo na po. Can you hear amen? Bakit? Nakatingin lang siya doon sa bayad. Amen po mga kapatid? Well, of course, kaya nga tayo nagtatrabaho para magkaroon ng bayad. Tama po ba? Sino sa inyo ang gusto magtrabaho na walang bayad? Walang papayag. Tama po ba mga kapatid? Pero, everything requires effort. Doon po sa parable of the talent, yung binigyan ng 5 talento, ano nangyari? Na doble, naging 10. Yung binigyan ng 2, na doble, naging 4. Pero yung isa ang ibinigay. Ano nangyari sa kanya? Naging 0. Bakit? Kasi kinuha sa kanya yung kaisa-isa sapagkat ibinaon, itinago niya, hindi niya ginamit sapagkat siya ay tamad. Can you hear amen? Amen po ba? So, tingnan nyo po yan. In mathematics, anything you multiplied by 0 is equal to what? 0. O ngayon, dahil wala kang pagpapala, kaya hindi ka napagpapala ng Diyos. Kasi 0. Can you hear amen? Pero tingnan po ninyo, kung ikaw ay merong isang talento, marunong kang kumanta, eventually, marunong ka ng tumugtog, eventually, marunong ka ng humayo, at eventually, kaya mo nang humawak ng iyong care group lead, ng iyong care group. Can you hear amen? Amen po ba? So, meaning, you need to exert effort. Sabi nga natin, effort. Proverbs 21:5, the plans of a hard-working person leads to what? Prosperity.
prosperity. But if everyone who is always in hurry ends up in poverty. No? Yung mga nagmamadali, yung mga gustong yaman agad, biglang yaman agad, easy money, delikado yan. Sabi sa katabi, delikado po yan. Ayan no? Always in a hurry ends up in what? Poverty or kahirapan. Ang sabi ni Lord, you'll end up in poverty. Poor ka pa rin kahit na magmadali ka sa pagyaman. Bakit? Kasi hindi ka masipag. Can you hear amen? Amen po ba? So what do we do? Next, sabi po dyan, plan your work, then work your plan. No? Sa Tagalog ay planuhin mo kung ano yung gagawin mo at kapag may plano ka na, work your plan. Isagawa mo na ang iyong plano. Tanong, may plano po ba kayo sa inyong buhay? Sa mga estudyante, anong plano ninyo? Ilang taon pa ba bago graduate? Amen? At pagka-graduate, alam na ba ang kursong kukuhanin? Ilang taon? 5 taon? 10 taon? Amen po ba mga kapatid? So plan your work and then work your plan. For all the pastors, Proverbs 27 verse 23. Tingnan niyo po ito. Be fully aware. Sa King James, be diligent of the condition of your flock and pay close attention to your herd. Of course, medyo hindi para sa atin to kasi hindi naman tayo pastor, pero kung titingnan po ninyo, iba ang pag-aalaga ng bago at matagal ng membro. Tama mga kapatid? Iba ang pag-aalaga sa bata at matandang tupa. Kasi may ilang mga matanda na ayaw pang tumanda. Tama mga kapatid? At kung yung mga tumanda naman na, sabi nga na sa parasak na salita, walang yun na nga. Tama po ba mga kapatid? Kaya you need to strike the balance. As a pastor, dapat meron kang grabing wisdom, grabing effort, grabing time ang iyong kailangan para mapangasiwaan ang mga bata at batatanda. Tama po ba mga kapatid? Amen. So, ganito po ang payo ni Apostol Pablo sa batang pastor na si Timothy. Tingnan niyo po. 1 Timothy 4:13 to 15. Until I come, give, ano daw yung ibibigay? Give your time and effort to public reading of the scriptures and to preaching and teaching. No? Nakita nyo po yon? In short, ang sinasabi ni Pablo sa batang pastor na si Timoteo, Timoteo, magsipag ka. Sige nga, sabihin sa katabi, magsipag ka. Saan? Public reading of the scripture. Magbasa ka ng Biblia. Ano pa? Mag-preach ka, mag-teach ka. Ipahayag mo ang mabuting balita at magturo ka sa mga nakakababa sa iyo. Bakit? Verse 14, do not neglect the spiritual gift that is in you, which was given to you when the prophets spoke and the elders laid their hands on you. Sapagkat marami po, pag nasa loob na ng church, nakakalimutan na nila kung saan ba sila tinawag. Tama po ba mga kapatid? Ikaw, saan ka tinawag ng Diyos? Sa pagkanta ba o sa paghayo? Hello? Sa kusina ba o sa pag-aayos ng upuan? Hello? Nandiyan po ba kayo? Sa pag-aakay ba ng kaluluwa o sa pag-upo lang talaga? Well, brothers and sisters, wala pong tinawag para umupo lamang. Amen po ba? Dapat may ginagawa sapagkat sabi kanina, bawal ang tamad sa loob ng ministry sa church. Amen po mga kapatid? Palapakan nga natin ang Diyos sa buhay. So, wag mong kakalimutan. Ako po, ang una ko po talagang pagkatawag is worship. So, yun ang first love ko. Pagkanta, pagtugtog. And then eventually, God called me in the ministry. Naging pastor, naging youth pastor ako. Naging head pastor, local pastor po ako dito. Pero maya't maya pa rin, nakita nyo ba si Pastor Gani nagpapakanta pa rin? Diba? Sabi ng mga kasama kong mga pastor, ibigay mo na yan sa kanila kasi para makapag-focus ka. Pero hindi po nila naintindihan that that is my gift. Amen mga kapatid? Kaya sabi ni Pablo, do not neglect the spiritual gift that is in you. Amen po mga kapatid? Alam na alam mo pagdating mo dito sa church, alam na alam mo kung ano ang gusto mong gawin at kung yun ang pinapagawa ng Diyos sa'yo, gawin mo sapagkat doon ka pagpapalain ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay.
Are you with me, mga kapatid? Amen. 15, practice these things and devote yourself to them in order that your progress, thank you, may be seen by all. No? Pakita mo sa mga nakapaligid sa atin na nakikita nila na dati ito ay nag-aayos lang ng upuan. Ngayon, medyo humahawak na ng gitara. At nung mga susunod na taon ay nagpapakanta na. At sa mga susunod na taon ay care leader na siya. Can you hear amen? Amen po ba, mga kapatid? Amen. In short, ini-encourage ni Pablo si Timoteo na magsipag ka, Pastor Timothy. Amen po ba? Amen po ba? Nung nakaraan sinabi ko, ang ilang mga pastor, imbis na ang hanapin ay tupa, anong hinahanap? Tuko. Andiyan po kayo, mga kapatid? Bakit? Sa tuko kasi nabibenta online, may pakinabang. Andiyan po ba kayo? Pero, brothers and sisters, wag tuko ang hanapin mo. Tupa ang hanapin at alagaan mo sapagkat dun ka pagpapalain ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Amen po ba? Amen. Well, I can blame some other pastors because bakit nila ginagawa ang mga pagbebenta o mga pag-aalaga na ganon? Because they are not fully supported by the church. Can you hear amen? Hindi naman talaga nabibigyan ng sapat na suporta. At kailangan din ng mga pastor na kumita kahit papaano para sa kanilang pamilya. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya tingnan nyo po, sa ikalawang sulat ulit ni Pablo, ganito po ang payo niya. Ikalawang sulat na niya, 2 Timothy 2:15. Ano ang sabi niya ulit? Timothy, be diligent to present yourself approved to God. No? Maging masipag ka. Sabi sa God's word, do your best. Binibigay mo ba yung best mo sa Lord? Pag nagtugtog ka, pag nagpakanta ka, pag nagpreach ka, pag nagbigay ka, do you give your best? Amen. Ano pa sabi sa NLT? Work hard. Hindi yung mema lang, sabi nga nila. Dapat pag nagbigay ka, naglingkod ka sa Diyos, work hard for it. Paghirapan mo. Tama? Sa New Century Version, make every effort. Nag-e-effort po ba kayo? Amen. And I know, sapagkat yung iba mas masarap naman talaga na nasa bahay lang, nanonood ng TV, but look at you. Narito po kayo sa loob ng church, nag-effort kayo sapagkat mahal ninyo ang gawain ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Effort po yan. Amen po ba? At ang sabi ng Biblia, kasipagan yan or diligence. Amen po ba? Next. A worker who does not need to be ashamed. No? Bakit sinasabihan ni Pablo si Pastor Timothy na mag-aral, magsipag mabuti? Para hindi ka nahihiya kapag nagturo ka sa harap ng maraming tao. Can you hear amen? Sapagkat sabi ng iba, ayoko magturo, wala akong natapos. No? Ayaw ko magturo kasi mamatahin lang nila ako, wala akong narating. Pero brothers and sisters, sabi po ni Abraham Lincoln, a thorough knowledge in the Bible is worth more than a college education. Can you hear amen? Kahit na wala kang aral sa secular na mundo, kung aral ka naman ng mataas na aral ng salita ng Diyos, daig mo pa ang kolehiyo. Can you hear amen? Pero wala ka nang narating, wala kang natapos, hindi ka pa nag-aral ng lesson, people can tell kung hindi ka nag-aral o hindi. Tama po ba mga kapatid? Sasabihin ng iba, parang si pastor nagbabasa na lang Parang si pastor nagkukwento na lang. Are you with me mga kapatid? At kanina pa ako nakaganito, wala pa ako nasusulat kay isang verse. Nandiyan po ba kayo? Kayang sabihin ng maraming tao kung handa ka ba o hindi. Kaya sabi ni Pablo, be diligent so that you don't need to be ashamed. What else? Rightly dividing the word of truth. Pag nagturo ka ng salita ng Diyos, patas, pantay, tama, and accurate. Na ituturo mo ang Old Testament, na ituturo mo ang New Testament, na tuturo mo ang biyaya, na tuturo mo ang kasipagan sa church ng balanse. Rightly dividing the word of truth. Can you hear amen? Sapagkat may ilang mga churches, ayaw na nilang tignan ng Old Testament, luma na raw yan. Ayaw din nilang tignan ang biyaya, sapagkat kailangan kong gumawa para maligtas. Well, brothers and sisters, mali po ang ganyang turo. Ang tamang turo, dapat balanse ka.
you are rightly dividing the word of truth. May biyaya ang Diyos, pero kung ikaw ay masipag, mas maraming biyaya ang ibibigay ng Diyos sa mga masisipag. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Amen po ba? Kasi kung wala naman palang reward ang kasipagan, edi sabay-sabay na tayong maging tamad. Tama po ba mga kapatid? Amen. Pero tingnan niyo po ito. Sabi po sa mga kapatiran, tatanungin ko po kayo, kung masipag ang pastor natin, dapat ba masipag din kayo? Totoo po ba yan? Tanong, masipag po ba ang inyong pastor? Kasi kung hindi, di tapatan lang natin. Tama po mga kapatid? Pero kung gumagawa si pastor ng lesson, edi dapat nakikita ko na merong parang nagsusulat. Yan, pumalakpak nga po ang mga kamay. Tinataas pa nila, ito pastor, ang notes ko. Are you with me mga kapatid? Yes! Kasi kung masipag ang pastor, dapat masipag din ang mga miyembro. Amen po mga kapatid. Tingnan nyo po babasa ako. Romans 12 verse 11. Everybody, work hard and do not be lazy. Serve the Lord with a heart full of devotion. Wow, no? Sabi ng Biblia, magtrabaho ka ng maigi. Work hard. Huwag maging tamad. Do not be lazy. Serve the Lord ng iyong buong puso. May love gift man o wala, may tao man o wala, no? Ganun pa rin ang energy mo sa pagpapakanta. Ganun pa rin ang energy mo sa pagtuturo kasi hindi ka naglilingkod sa tao, naglilingkod ka sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Are you with me mga kapatid? Amen. Sino sa inyong naniniwala na kailangan masipag para makapagtapos ng pag-aaral? Sino po? Taas nga kamay. Sige, pumalakpak. Naniniwala. Dapat ba masipag ang mga estudyante para makatapos ng pag-aaral? Amen. Alam nyo ng sagot, ba't di nakatapos? Amen mga kapatid? Kasi medyo nagkaroon ng issue sa kasipagan. Amen po ba? Pero, let me clear that. Pero, hindi porket hindi nakatapos, tamad na. Amen po mga kapatid? That's another issue. Sapagkat ang ilan po ay biktima ng kahirapan, ng kasalatan sa buhay, kaya hindi nakapag-aral. Amen po ba? Ang ilan ay nag-alaga na lang ng mga kapatid, ng mga pamangkin, kaya naman naibuhos nila ang kalang panahon sa mga yon. Amen po ba? Are you with me mga kapatid? Amen. And yet, ang mga nagsunog ng kilay, nakagraduate, ayun, sila po ay mga umaangat na sa buhay. Amen po ba? Nagsunog ng kilay, may pambili na ng pangguhit sa kilay kasi may naiipon na pera. Nandiyan po ba yung mga kapatid? Amen. Kaya maganda rin naman kahit nasunog ang kilay mo, eventually kaya mo rin niyang sulatan ulit kasi rich ka na. Are you with me? Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Sabi po ni Pablo, Philippians 2:12, dear friends, ano sabi? Work hard to show the what? The result of your salvation, obeying God with deep reverence and fear. No? Sabi rito, dapat masipag din tayong ipakita ang result. Sa Tagalog, bunga. Sabi nga natin, bunga. Ano ang bunga na yan? Bunga ng iyong kaligtasan. Malinaw po sa atin yan mga kapatid. Ang ugat ay ang kaligtasan. Ang bunga ng kaligtasan ay paggawa ng mabuti. Hindi ka naliligtas dahil gumagawa ka ng mabuti. Ligtas ka na, kaya ka gumagawa ng mabuti. Sabi ng Ephesians 2:8. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Sabi ng verse, work hard to show the result. Kaya hindi mo kailangang paghirapan ang kaligtasan mo. Libre ang kaligtasan mo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Pero para magkaroon ito ng muscle, para maging effective na Christian ka, dapat ginagamit mo ang iyong pananampalataya. Amen po mga kapatid? Sino po sa inyo ang pumupunta sa gym? Taas ang kamay. Sino sa inyo nakatungtong na sa gym? Diba? Pag hindi ka pumupunta sa gym para magka-muscle, may muscle ka na, gusto mo lang na maging matatag, malakas, at maging malaki. Ma-improve. Tama po ba mga kapatid? Amen. Now, sa mga lalaki, di ba pag sila nagbubuhat ng mga plates, maiingay yung mga plates. Tama ba mga kapatid? Amen? Nagbabagsakan at naggigit-gitan yung mga plates. Well, sa mga kababaihan naman, pag nag-gym, maiingay din. Bakit? Kasi nagdadaldalan lang pala. Wala namang binubuhat. Alam nyo po, nagkakamasel sa kanila yung dila.
Kasi yun lang yung lagi nilang ginagamit. Maingay din naman, no? Kasi nagdadaldalan. Anong sinasabi? Uy, Mare, yung asawa ko hindi pa umuwi. Nasa inyo ba? No? So, ang ibig sabihin po nito, chismis. Kaya po, kung gusto mong magkamasel ang iyong pananampalataya, ipakita mo, gamitin mo, maglingkod ka sa Diyos at gagantin pala ng Diyos ang iyong paglilingkod sa Kanya. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos sa buhay. Are you with me, mga kapatid? Hindi yung puro dila lang, puro bunganga. Kristiyano ako, ligtas na ako. Ang tanong, naglilingkod ka ba sa Diyos? Amen, mga kapatid? Amen. Ito po ang payo para po sa mga miyembro. 1 Thessalonians 5:12-13. Nakakasunod po ba kayo? Amen. 1 Thessalonians 5:12-13. We beg you, our friends, to what? Pay proper respect to those who work among you, who guide and instruct you in the Christian life. No? Ang tinutukoy po rito yung mga leaders natin, mga pastors natin, mga care leaders and workers natin sa church. Anong sabi? Pay proper respect. 13. Treat them with greater respect and what? Love. Kung hindi mo man sila minamahal, at least meron kang respeto sa iyong mga leaders. Can I hear amen? Because of the work they do. What else? Be at peace among yourselves. Maging payapa kayo sa loob ng church. Huwag niyong pagtulungan si pastor, kundi tulungan natin si pastor. Can I hear amen? Amen po mga kapatid? Parang ayaw ata nila. Amen? Sapagat wala namang bayad ang mga naglilingkod dito sa loob ng church. May bayad ba? Wala naman po. Pero kahit walang bayad, sabi rito, bayaran natin sila ng respeto at pagmamahal. Sabi diyan, pay proper respect. Can I hear amen? And in that way, sabi ko nga sa inyo, yung pag-attend nyo lang dito, nakakataba na ng puso at bayad na ang aming pagpunta rito sa lugar na ito kasi narito ka, sumusuporta ka, naglilingkod ka sa Panginoon. Can I hear amen? Amen. Hallelujah. Now, here's the warning. Wag na wag kang kukuha ng manggagawa, ng care leader, ng pastor na walang ginagawa. Tama po mga kapatid? Sabihin nyo sa akin, bakit? Bakit? Pag kumuha ka ng mga walang ginagawa sa church, sapagat sabi ng iba, siya na lang kunin nyo, wala siyang ginagawa, wag mong kunin yon. Bakit? Tamad, panigurado yung tao na yon kasi nga walang ginagawa. Ngayon, kung maglalagay ka sa ministry, ang suggestion ng Panginoon, kunin mo yung masipag sa gawain ng Diyos. Can I hear amen? Sabi niya ba, ako na nga nagpakanta, ako pang magbibigay ng grace giving, ako pang hahayo. Well, brothers and sisters, matuwa ka sapagkat gagamitin ka ng Panginoon. Can I hear amen? Mightily sa kanyang gawain. Ako po, tandaan niyo po yung the parable of the talents, di ba? Yung 5 na dagdagan pa ng ilan? 5. Yung 2 na dagdagan ng 2. Ako po, nung nagsisimula pa sa ministry, brothers and sisters, ang akin lang pong unang ginawa, sabi ko nga sa inyo, is to learn the music. At nung kumakain kami kahapon, sabi ni Carrie, Daddy, how did you teach all the people in the church about the instrument, about the song? Sabi ko naman sa kanya, kasi when I was still young, nung bata pa ako, nag-aaral na akong mag-gitara, nag-aaral akong mag-drum, nag-aaral akong mag-keyboard, nag-aaral akong mag-bass, at naging youth pastor din ako. Hindi pa po ako pastor noon. Amen? Kaya nung ako po ay nagtagal na sa ministry, for 20 years in the ministry, eventually naging local pastor po ako at narito tayo ngayon, nagkita-kita. Masaya po ba kayo? Yan. Kung hindi ko ginawa yon, panigurado, wala po ako dito sa inyong harapan. Can you amen? Are you with me, mga kapatid? Amen. Kaya magpagamit ka lang ng magpagamit sa Diyos and eventually, ang Diyos ay lalo kang bibigyan ng maraming talento. Are you with me, mga kapatid? Amen. 1 Corinthians 12:7. Everybody, a spiritual gift is given to each of us. Bakit daw po? As a means of helping the entire church. Kaya kung totoong anak ka ng Diyos, ang banal na spirito, ipinanganak ang iyong spirito, meron kang isa na gift, spiritual gift sa ating Panginoon. Ang kailangan mo lang gawin, paramihin ang gift na iyan. Can I amen? Sabi ng iba, wala po talaga eh. Wala po. Baka nga hindi pa na born again ang iyong spirit.
Can you hear amen? Because we call that spiritual gift. Sabi nga natin, spiritual gift. Amen. Sino sa inyo, pag nakabunot ng 1,000 ay nilalagnat? Pero meron naman kahit na 2,000 ang nabunot niya, okay lang, sige na. Para sa gawain ng Panginoon. It is a gift. Can you hear amen? Hindi lahat mayroon nun, pero pag biniyayaan ka ng Diyos, gamitin mo para matulungan mo ang ating iglesia. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos. Kailangang magseryoso sa gawain. Bakit? 2 John 1:8. Pakibasa natin. Watch out so that you do not lose the prize for which we have been working so hard. No? Sayang nagtrabaho ka ng 8 years, umabot ka na ng 10 years, natapon lang. Bakit? Kasi hindi ka naging maingat. Sabi riyan, watch out. Sabi sa katabi, watch out. Bakit? Sabi po rito, be diligent so that you will receive what? The full reward. Amen po ba? Pwede palang mawala yung reward. Oo, may mga reward ka nang natatanggap, pero kung naging masipag ka hanggang sa dulo at dumating ang Panginoong Kristo, you will receive the full reward. Can you hear amen? Amen po ba? Binigyan ka ng Diyos ng sasakyan, hindi mo pa nakita, bibigyan ka niya ng bahay na may swimming pool sa likod. Amen mga kapatid? Kung nagtiyaga ka lang sana sa paglilingkod sa Panginoon. Are you with me mga kapatid? Amen. Pero pwedeng mawala iyon. How? Kapag nagpabaya ka, you are not diligent in the ministry. Are you with me mga kapatid? Amen. May natutunan po ba kaya? Amen. Number 8. Ayan, malapit na po tayong matapos. Number 8, the lesson of, what's that? Persistence and determination. Sabihin nga natin, persistence. Determination. Yan. So, pansinin niyo po, no? Yung mga langgam na naglalakad-lakad sa sahig, sa pader. Pag hinarangan nyo sila, anong gagawin ng mga langgam? Hihinto ba sila? Ang gagawin nila? Iikutang kanyan. Hahanap ng butas yan. O kaya, ikaw mismo ang dadaanan. Can you hear amen? Because they are persistent and they are determined. Can you hear amen? Hindi sila hihinto. Amen po ba? They never give up. Kaya sabi sa katabi, never give up. Kahit may problema, never give up. Amen po ba? Keep trying. Amen po ba? Humanap ka ng paraan para maging masipag. Di ba, minsan talaga nakakatamad namang pumunta sa church. Pero humanap ka ng isang rason. Lord, pupunta ako ng church. Bakit? Kasi gusto kong maging masipag. Can you hear amen? Are you with me mga kapatid? Sabi ni Napoleon Bonaparte, look at this. Victory belongs, kanino? To the most persevering. Not just persevering, to the most persevering. Gusto mo bang maging matagumpay ang inyong buhay? Magpursige sa iyong pangarap. Hindi yung pagka medyo nagkaroon ng failure, ayoko na yan, lipat na ako ng ibang kurso. Are you with me, kapatid? Amen? Sabi po ng ating 7th anniversary, next, anong team natin? Keep on, keeping on. Sa Tagalog ay magpatuloy ka. Saan? Sa pagpapatuloy. Tuloy-tuloy lang. Bakit? Nung panahon ng pandemic, nawala ang ating gawain, tumigil ba ang church? Hindi po. Even through online, nagsasama-sama tayo. Can you hear amen? Kahit online, nagkikita-kita tayo. Kaya ang gusto natin, keep on keeping on. Sabi sa katabi, keep on. Keeping on. Amen po ba mga kapatid? Tuloy lang. Amen po ba? Hindi na umatin yung kasama ko eh. Okay lang yon, tuloy lang. Malay mo, pag dating ng araw, babalik din siya, makakasama natin. Amen? 1 Corinthians 15:58. Do you follow? Nakasunod po ba tayo? Okay. So then, brothers and sisters, anong sabi? Don't let anyone move you. Let me emphasize that. Don't let anyone move you. Sa Tagalog, huwag kang patitinag. Amen po mga kapatid? Don't let anyone move you off the foundation of your faith. What else? Always excel in the work you do. Sa tao ba? No. For the Lord. You know that the hard work you do for the Lord is what? Not pointless. Amen mga kapatid? Ba't sila pastor? Ang layo-layo ng bahay, pupunta pa dito. Bakit kaya? Sapagkat ang aming paglilingkod ay hindi nawawala ng kabuluhan.
Sa tingin ng iba ay medyo hindi maganda, pero sa mata ng Diyos, susukli niya ito ng maraming pagpapala at biyaya kasi masipag ka sa gawain ng Panginoon. Amen? E di gawin mong inspirasyon. Sila nga malayo, ikaw malapit, di lagi kang larong pupunta sa gawain ng Panginoon. Shout amen. At magdala ka pa. Sabi sa katabi, magdala ka pa. Yan. Para marami pa tayong papakapihin, no, Sister Ruth? Are you with me, mga kapatid? Amen. Galatians chapter 6, verse 9. Tingnan niyo po ito. So, let us not become tired of doing good, for if we do not give up the time, yung oras na yon, the time will come when you will what? Reap the harvest or the reward. Amen po mga kapatid? Bakit? Sapagkat minsan o madalas, madali tayong matinag, madaling magbago ang isip natin. At minsan sinasabi mo, Lord, ayoko nang maglingkod. How? Lalo na pag tinatawag ka ng opportunity, job opportunity. Can you hear amen? And sometimes that job opportunity can be deceiving for God's greater purpose in your life. It is so destructive. Can you hear amen? Kung kailangan naglilingkod ka na sa Panginoon, ay kung ano-anong mga problema sa iyong pag-aaral, problema sa trabaho, ang nangyayari. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya ang sabi ng iba, ayoko na mag-church kasi nung nag-church ako, nagkandaloko-loko ang pag-aaral ko, nagkandaloko-loko ang negosyo, trabaho ko. No. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Ang mga bagay na yan ay binibigay ng Diyos sa atin at sabi ng verse, if we do not give up, no? Pag hindi ka sumuko, darating ang araw na aani ka ng reward, ng harvest sa lahat ng iyong pagpapagal. Can you hear amen? Kaya sabihin sa katabi, do not give up. Yeah, sa kabila, don't give up. Amen. Sabay-sabay tayo, sabihin natin, don't give up. Amen? Pag hindi ka nag-give up, anong matatanggap? Reward mula sa Diyos na buhay. Do you want reward? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Philippians chapter 3, 13 to 14. Brothers and sisters, I know that I still have a long way to go. Si Pablo ang nagsasalita. But there is one thing I do. I forget what is in the past and try hard as I can to reach the goal before me. No? Bakit nga ba? Ba't ayaw mo bang kalimutan yung nakaraan? Hindi ka tuloy makausad. Can you hear amen? Hinihila ka niya pabalik. Kaya sabi ni Pablo, I forget what is in the past. 14, I keep running hard toward the finish line to get what? The prize that is mine because God has called me through Christ Jesus to the life up there. Saan daw? In heaven. Ang tanong ay, tinawag ka ba talaga ng Diyos sa church na ito? Amen? Meron kang reward. Sapagkat sabi ni Pablo, akin yan. It is mine to receive because God has called me. Can you hear amen? At ito'y ibibigay kay Kristo, kailan daw? Kung hindi mo man natanggap dito sa lupa, brothers and sisters, may kasiguruhan tayo. Pagdating natin sa langit, ang lahat ng ating gantimpala, ibibigay ng Panginoon. Kaya hindi sayang ang maglingkod eh. Amen po ba mga kapatid? Amen. Maging masipag lang tayo at maging tapat tayo sa Panginoon. Can you hear amen? Bakit kailangan tapat? Sapagkat minsan, ipinagpapalit natin ng Diyos sa dollars. Amen? Sa trabaho, sa work abroad, sa career. No? Brothers and sisters, ipaglaban mo ang iyong calling. Tinawag ka ng Diyos dyan. Kaya ipaglaban mo ito sapagkat pag hindi ka nag-give up, brothers and sisters, you will win the prize even in heaven. Can you hear amen? Amen po ba? Walang langgam ang uuwi na walang dalang asukal na butil. Tama mga kapatid? Magpupursige yan, nahanap at nahanap yan kasi ginagampanan niya kung anong kanyang trabaho para sa kanyang queen. It is so fulfilling. Pag tinawag ka ng Diyos at ginawa mo ang pinapagawa sa iyo ng Diyos, ikaw na ang pinakamasayang tao sapagkat naglilingkod ka sa buhay na Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. Lastly, dito po tayo magtatapos. Number 9. Ano po yan? Lesson of care and concern. Amen po ba? Ang mga langgam, they take care of each other. May care and concern sila. Kapag may sumalakay sa mga langgam, nilalabanan ng lahat ng langgam ang sumalakay. Tama mga kapatid? Nakita nyo, pag may tipaklong doon sa colony, patay ang tipaklong na yan. Bakit? Kasi kukuyugin nila. Tama po mga kapatid?
they also respect each other. Tama po ba mga kapatid? 1 Corinthians 10:24. Try to do what is good for others, not just what is good for yourselves. Tingnan mo yung katabi, sa kabila. Sa kabila naman. Yan. Kaya mo bang ipagtanggol yung kapatid mo na yan? Pang may nang-aasar sa kanya, nang-aapi sa kanya. Yan mga kapatid, langgamin na natin yan! Andiyan po ba kayo mga kapatid? Pero hindi sinabi ng Biblia ang makipag-away tayo. Ang sinasabi ng Biblia ay gumawa ka ng mabuti lalo na sa iyong kapwa. Huwag lang puro sa iyong sarili. Can you amen mga kapatid? Huwag magkagatan. Galatians 5:15, last 3 verses. But if you act like wild animals, hurting and harming each other, then watch out, or you will be completely destroy one another. No? Pag parang kang hayop, no? You act like animal, sabi, hurting, harming, you criticize and attack, you're biting and devouring, nagkakagatan, mauubos tayo. Tama po mga kapatid? Nandito na naman siya. Bukas wala na naman yan. Nagkikriticize ka na. Ito pag nag-pray, hindi maganda. No? Ba't ganun yung ayos nila sa Hindi maganda. Puro criticism. Well, brothers and sisters, pag yan ang lagi mong trabaho, mauubos tayo. Can you amen? Kaya ganito po ang payo ng Diyos sa atin. Don't hurt and harm each other. Can you amen? Huwag kayong magkagatan. Bakit? Sabihin niyo po sa akin yung bakit. Pag nagkagatan tayo, pinapadali natin ang trabaho ni Satanas. Tama po mga kapatid? Hindi niya na kailangan sirain sila brother, si sister. Bakit? Sila na nga nagkakagatan. Tama po mga kapatid? Dapat, pastor, brothers, sisters versus Satanas. Amen po ba? Hindi pastor versus brother, sister versus pastor, sister versus brother, sister versus sister. Hindi po. Dapat ang kalaban natin iisa lang. Hindi ang kapatid mo, hindi ang katabi mo, kundi ang demonyo na nangiinis sa atin. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Huwag tayong magkagatan. Amen po mga kapatid. Again, ang langgam nangangagat pero hindi sila nagkakagatan. Tama po mga kapatid? Tingnan nyo, ang butiki, pag namatay, ang elepante, ang ipis, pag namatay, nilalanggam. Tama kapatid? Pero ang langgam, pag namatay, nilalanggam ba? Hindi ata. Wala pa akong nakitang ganon. Amen po ba mga kapatid? Amen. So dapat tayo rin ay nagre-respetuhan at may care and concern sa bawat isa. Amen po mga kapatid? Yung mga hindi uma-attend, sabi mo, attend ka naman. Matatapos ng 2025. July na. No? Attend ka naman. Amen po mga kapatid? Amen. Again, 1 Corinthians 12:25-26, dalawang verse na lang po. And so, there is what? No division in the body, but all of its different parts have the same concern for one another. No? Concern ka sa lahat eh. Hindi ka lang concern kay sister, concern ka rin kay brother. No? Ano pa? If one part of the body suffers, what happened? All the parts suffers with it. If one part is praised, all other parts shared its happiness. Sabi nga, ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Pag malungkot si brother, dapat dinadamayan natin. Ba't ka malungkot? Amen po mga kapatid? Amen po ba? At pag siya naman ay masaya, syempre, lahat naman din tayo ay magiging masaya sapagkat pinapasaya tayo ng Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Last verse. Sabay-sabay po tayo, malakas. 1 Thessalonians 5:11. Everybody. So, speak what? Encouraging words to one another. Build up hope so you'll all be together in this. No one left out, no one left behind. I know you're ready. You're already doing this. Just keep on doing it. Amen po ba? Dapat ang lumalabas sa bibig mo lang, sister, buti nandito ka ngayon. Let me pray for you. Ano bang kailangan mo? Amen po mga kapatid? And if you do that, no one is left out, no one is left behind. Amen po mga kapatid? At alam ko na ginagawa na natin to, kaya purihin natin ang Diyos na buhay. Amen. May natutunan po ba kayo? Amen. So, upo ng maayos. And let's have a quick recap on the 6 learnings from ants. Number 1, lesson of
organization. Very good. Sabayan niyo po ako kasi last nyo nang babasahin to. Last lesson na rin na to. Number 2, lesson of planning. Number 3, lesson of teamwork. Number 4, lesson of unselfish unity and sharing. Number 5, lesson of obedience and discipline. Number 6, lesson of time and opportunity. And the 3 more learnings from ants. Everybody. Number 7, lesson of diligence and hard work. 8, lesson of persistence and determination. And lastly, number 9, lesson of care and concern. Amen po mga kapatid? Ang dami nating natutunan sa langgam. Sana po, wag niyo po yung kakalimutan. Amen po ba? Palapakan natin ang Diyos sa buhay. What is our Macarius Challenge? Everybody, let us learn from the ants and be wise. Sa pa nga po, let us learn from the ants and be wise. Tayo po'y tumayo, tayo manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos, maraming salamat po sapagkat ginamit mo na instrumento ang mga maliliit na langgam para ipakita sa amin ang mga bagay na hindi namin nakikita. Lord, dalangin po namin na mag-focus po kami sa mga bagay na naituro mo sa buhay ng bawat isa. Panginoon, every time na nakakita kami ng langgam, maalala namin ang iyong salita. Maalala namin ang lahat ng mga kataga at mga pointers na pinagkaloob mo sa amin. Na lahat kami ay dapat matuto from the lesson of organization, the lesson of planning, lesson of teamwork. There should be a lesson of unselfish unity and sharing, the lesson of obedience and discipline, the lesson of time and opportunity. And the third, 3 things that we have learned tonight is the lesson of diligence and hard work, the lesson of persistence and determination, and the lesson of care and concern. Panginoon, sa siyam na ito, nawa ay lahat ito ay mai-apply namin sa aming buhay upang patuloy po na maging maayos, maganda at malago ang iyong gawain. Sapagat isa lamang po ang lagi namin isisigaw kung bakit kami nagsisipag para sa iyo. It is for the King and His kingdom. Panginoon, malugod ka sa lahat ng aming ginagawa sa loob ng iglesyang ito. At patuloy namin binabalik sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba at lahat ng masisipag na anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Ano po ang ating Macarius Challenge? Let us learn from the ants and be wise. To God be all the glory. Are you blessed? Super blessed. So, pagpalain naman po natin ang gawain ng Diyos through our